Sanduin kita bukas. Good night, Ashley. Humalik nga si Brian sa pisngi ni Ashley at umalis na nga rin. Napabuntong hininga na nga lamang si Ashley. Sana nga mabaling ang nararamdam niya kay Brian para maging maayos na ang lahat. Papasok na nga sana siya ng gate nang bigla siyang magulat. Ay, kabayong buntis! Napahawak nga si Ashley sa dibdib niya dahil sa sobrang pagkabog nito. Ano ba naman yan, Justin? Bakit ka ba nang gugulat? Hindi ito sumagot at seryoso lang itong nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo dito sa labas? Pumasok na rin si Ashley sa gate at sumunod naman ito sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Masungit nga, na tanong ni Justin. Simula nang mamatay ang mga magulang ni Ashley, ay sa bahay na nga nila Justin siya nakatira. May bahay naman sila pero ginusto ng mga magulang ni Justin na sa bahay na nga lamang nila ito tumira para mas maalagaan nila si Ashley. 15 years old pa lang siya nang mamatay nga sila. Kaya sabay na nga rin silang lumaki ni Justin. Kumbaga, para nga silang magkababata. Naging matalik silang magkaibigan ni Justin dahil simula nang magkaisip na sila, magkakilala at magkaibigan na sila. Mag-best friend din kasi ang kanilang mga ama. Namasyal lang kami ni Brian. Pagpapaliwanag nga ni Ashley. Bakit ginabi kayo? Alam mo bang hindi magandang tignan na gabi na kayong umuuwi? Lalaki kasi si Brian at babae ka, Ashley. Ano na lang ang sasabihin ng mga taong makakakita sa inyo? Papaano na lang kung may mangyari sa iyong masama o kung may gawing masama sa iyong lalaking yun? Natigilan naman si Ashley at napatingin kay Justin nang nagtataka. Justin, naririnig mo ba ang sinasabi mo? I mean, nakita mo naman na si Brian ang kasama ko, di ba? Hindi siya sumagot at tumaas lang ang kilay. Kilala mo naman si Brian at alam mo na hindi niya magagawa ang sinasabi mo sa akin. Napa-cross arm si Justin. And so, lalaki pa rin siya. Hindi masama na umiwas ka. Napailing na nga lamang itong si Ashley dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkakaganito. Noon pa man ay kilala na nga nila si Brian kaya hindi nga maintindihan ni Ashley kung bakit ganito. Hindi ko siya pwedeng iwasan. Pagpupumilit naman ni Ashley. Halos magkasalubong na nga ang dalawa niyang kilay. What? At bakit hindi? Taas noon naman siyang tinignan ni Ashley. Dahil maniligaw ko siya. Nagulat nga si Justin sa sinabi ng babae. Kanina, umamin sa akin si Brian na gusto niya ako. At pumayag akong ligawan niya ako. What? Bakit ka pumayag? Sabi nga ni Justin. Nagtaka naman ang babae sa tanong niya. At bakit hindi? Isa pa, siguro isa din ito sa paraan para pumayag na nga si Tito Mike, ang dad mo, na hindi matuloy ang kasal na sinasabi nila. Yun naman ang gusto mo, di ba? Hindi na nga lamang nakasagot si Justin. Kaya naman mas nagtaka si Ashley, pero hindi na nga lamang niya pinansin yun. Napabuntong hininga na nga lang siya. Di ba may Samantha ka na? At may Brian na din ako. At siguro naman, pwede na yung maging dahilan para hindi na tayo pilitin ni Tito Mike na magpakasal. Hindi pa rin siya sumagot. Ano pa yan? Para namang hanging kausap to. Kung wala ka nang sasabihin, aakyat na ako sa kwarto ko. Gusto ko nang magpahinga dahil pagod na ako. Hindi pa rin umimik ang lalaki kaya naman umalis na nga si Ashley. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang si Justin. Hindi naman siya ganun noon. Nag-shower na nga lang siya at nagbihis ng pantulog. Kinabukasan ay bumaba na nga siya ng dining area. Nakita nga niyang nandoon si Justin habang wala pa ang kanyang Tito Mike. Nakita niyang nagkakape na si Justin. Good morning. Napakunot noo nga ang babae nang tumangulang siya. Sungit naman ang lalaking to. May regla ba to ngayon? Napakamudi. Si Tito Mike at Tita Ellen, hindi ba sila kakain? Excited pa nga na tanong ng babae. Pero malamig na sagot lang ni Justin. Wala si Daddy. May business trip. Sumama sa kanya si Mommy. Bahagya namang nagulat ang babae dahil hindi niya alam. Hindi mo talaga malalaman
Dahil wala ka naman dito sa bahay buong araw kahapon, di ba? Sabi ni Justin, na parang nabasa nga kung ano ang iniisip ni Ashley. Umikot na lang ang mga mata niya. Alam mo bakit ba ang sungit mo ngayon? Nag-away ba kayo ng labi-dabs mo? Hindi ito sumagot at humigop lang ng kape. Masama yung ginagawa mo, Justin, ha? Binabaling mo sa ibang tao ang galit mo. Nagsimula na nga rin kumain si Ashley. Napakasungit niya talaga. Kaya naman hindi ko na muna siya kakausapin dahil baka ako ang pagbuntongan nito ng galit eh. Sila itong nag-away pero sa akin napupunta. Hindi naman ako kasali sa away nila eh. Parang batang ang bubulong-bulong ang babae. Aalis ka? Napatingin si Ashley sa kanya. Tumaas ang kilay ni Ashley na parang nagtatanong. Nakabihis ka kasi eh. Pang-alis kaya tinatanong ko kung alis ka. Kinuha naman ni Ashley ang tubig at uminom. Oo. Pupunta ako sa bahay ampunan ngayon, sama ka? No. Napanguso naman si Ashley sa bilis ng pagsagot niya. May meetings ako ngayon at mas magiging busy ako dahil wala si Daddy. Napatango-tango naman ang babae. Sa bagay, nagpatuloy na nga siya sa pagkain. Nang matapos ay sabay na nga silang lumabas ng bahay. Ihatid na kita. Napatingin ito sa kanya. Akala ko ba busy ka? Ihatid lang naman kita at hindi naman ako magtatagal doon. Kahit gusto nga ni Ashley, ay alam niyang hindi pwede. Hindi na. Susunduin din naman ako ni Brian ngayon eh. Bakit ka naman niya susunduin? Kasi sabay kaming pupunta ng bahay ampunan. Patanong nga nitong sagot at napailing. Alam mo Justin, masanay ka na nga lang na lagi mo nakikita si Brian dito kasi nga di ba nanliligaw siya sa akin at walang masama kung ihahatid sundo niya ako. Sumama nga ang tingin ng lalaki sa kanya. Ikaw na nga ang nagsabi, nanliligaw pa lang siya sa'yo. Mamaya ka na magpahatid sundo sa kanya kapag kayo na. Bakit noong nanliligaw ka pa lang kay Samantha, ihatid sundo mo siya? Pili ang tanong naman ng babae. Magkaiba kami ni Brian. Alam ko sa sarili ko na malinis ang hangarin ko kay Samantha. Siya, hindi mo alam, di ba? Napasapo na nga lamang sa noo si Ashley. Alam mo, ewan ko sa'yo. Hirap mong kausap. Nakita nga ni Ashley na nakapark na ang kotse ni Brian sa tapat ng bahay. Sige na, alis na ako. Seryoso ka ba talaga dyan, Ashley? Alam mo, Justin, ang mabuti mong gawin, pumasok ka na at pabayaan mo na ako kasi malaki na ako, okay? Doon ka na sa Samantha mo. Siya ang kulitin mo. Nagsimula na nga siyang maglakad. Hey Ashley, bumalik ka dito. Hindi na nga siya nilingon ng babae at kumaway na nga lang sa kanya. Ayaw naman niya itong kausapin dahil nakakalito ang ugali niya. Sumakay na nga rin siya ng kotse ni Brian. Si Justin ba yun? Tanong niya habang nakasilip sa loob ng gate. Tumango naman ang babae bilang sagot. Bakit parang mukhang bad trip ata? Ewan ko dun. Tara na nga, hayaan mo na ngayong kumag na yan. Napatingin naman ito sa kanya. Nag-away ba kayo? Hindi naman. Baka sila nung girlfriend niya ang nag-away kaya bad trip siya. Natawa naman si Brian. Mukhang kailangan na nga nating umalis bago pa tayo mabugahan ng apoy niyan. Nagtaka naman ang babae sa sinabi niya kaya napatingin ito kay Justin. At doon lang niya nakita na hindi nga niya nagugustuhan ang nakikita. Parang may itim na aura na bumabalot kay Justin. Talaga bang ayaw niya kay Brian kaya ganyan siya? Naisip nga nito. Napailing na nga lamang siya dahil mana talaga ito sa daddy niya. Parehong matigas. Ate Ashley, sigaw ng mga bata nang makababa na nga siya ng kotse. Agad nila itong niyakap at ganoon din naman ang ginawa nito sa kanila. Ate, bakit po ngayon ka lang po dumalaw? Tanong ng isang bata sa kanya. Kinarga naman niya ito since magaan lang ang bata. Nasa 4 na taon na nga si Celine. Pasensya na ha, naging busy lang si ate. Kamusta naman kayo dito? Nagpapakabait naman ba kayo? Tanong nga nito habang nakatingin sa kanilang lahat. Opo naman ate Ashley. Sabi mo kasi, magpakabait kami, 'di ba? Sabay-sabay nilang sagot. Very good. Napatingin nga ito kay Celine nang tapikin nga niya ito. Bakit baby?
Nanlaki ang mga mata niya dahil 4 na taon pa nga lang ito ay alam na ang salitang boyfriend. Hindi baby, siya si Kuya Brian niyo, kaibigan ko. Pinakilala nga nito ang mga bata kay Brian at natuwa naman siya dahil agad ding naging close ang mga ito sa binata. Nakipaglaro na nga rin si Brian sa kanila at ganoon din siya. Sabay-sabay na nga rin silang nananghalian. Pinatulog na nga rin nilang mga bata dahil nasa patakaran ng bahay ang puna na dapat matulog ang mga bata tuwing tanghali. Pabagsak na naupo si Brian sa sofa. Nakakapagod, pero masaya. Nakangiti nitong sabi. Mabuti naman hindi ka na bored sa mga bata. Maboboard? Natatawa itong nailing. Kapag sila ang kasama mo, walang salitang bored. Lahat sila ay makukulit at nakakatuwa kaya talagang maaliw ka. Sana pala, noon mo pa ako dinala dito. Natigilan naman ang babae at sabi nga nito, pasensya na ha, kung ngayon ko lang naisipan na dalhin ka dito. Ngumiti naman si Brian sa kanya. It's okay. Naintindihan ko naman kung bakit. Napatingin ito sa kanya nang magring ang cellphone niya. Hello? Yes mom. Ngayon na? Nakikinig lang siya sa mga sinasabi niya. Okay, bye. Pinatay na nga rin ito ang tawag. Anong sabi ng mommy mo? Tumayo ito at lumapit kay Ashley. I'm sorry, Ashley. Pero kailangan ko munang umuwi ngayon. Dumating kasi daw ang tito ko galing abroad at gusto niya ako makita. Natawa naman si Ashley. It's okay, ano ka ba? Umalis ka na, dalian mo na dahil baka hinihintay ka na nila. Niyakap naman siya ni Brian dahilan para magulat nga ito. Pero niyakap nga rin niya ito pabalik. Hindi na kita mahahatid pa uwi. Ayos lang, magpapasundo na lang ako kay Manong driver mamaya. Napabuntong hininga na nga lamang ito at kumalas na nga rin sa pagkakayakap. Okay, sorry talaga basta i-text mo ko pag nakauwi ka na, okay? Para naman alam ko kung safe kang nakauwi sa inyo. Tumango naman si Ashley at sabi nito, I will, sige na. Ngumiti siya at mahinang pinisilang magkabilang pisngi ni Ashley. Okay, bye. Kumaway na nga ito sa kanya at hindi na nga siya hinatid pa sa labas dahil hindi na ito nagpahatid. Naupo na nga lamang ito sa swivel chair at tinignan ang mga dokumento dito sa bahay ampunan. Tinignan nga niya ang mga funds na pumapasok at lumalabas sa bahay ampunan. Natigilan nga siya sa ginagawa niya nang may tumawag. Hindi nga niya tinignan kung sino ito basta sinagot na lamang niya. Hello? Where are you? Masungit na tanong sa kabilang linya. Biglang nailayo nga ng babae ang cellphone sa tenga niya at tinignan ang screen kung tama ba ang boses na narinig niya mula sa kabilang linya. Si Justin nga ang tumatawag. Ibinalik nga niya ulit ito sa kanyang tenga. O Justin, napatawag ka. I am asking you, Ashley, where are you? Matigas nitong tanong dahilan para magtaka siya. Kasama mo pa rin ba hanggang ngayon si Brian? Anong oras na? Pero hindi ka pa rin inuuwi ng kumag na yan. Galit nitong sabi. Napatingin naman siya sa wall clock ng opisina dito sa bahay ampunan at napasapo nang noon ang makitang 9:30 na pala ng gabi. Hindi niya namalayan ang oras. Napahawak nga siya sa noo. I'm sorry, Justin. Hindi ko namalayan ang oras. Nasaan ka nga? Kasama mo pa rin ba ang Brian na yan? Bakit ba hindi ka pa niya inuuwi hanggang ngayon? Kung matino siyang lalaki, hindi ka niya iuuwi ng gabing-gabi. Napailing na nga lamang ang babae habang nakasapo sa noo. Nadamay pa si Brian nang wala sa oras. Hindi kami magkasama ni Brian ngayon, okay? Kaya pwede ba? Huwag mong idamay yung tao. Nasaan ka nga ngayon? Kanina pa kita tinatanong pero hindi mo pa rin ako sinasagot. Hindi ka naman nanliligaw sa akin kaya bakit kita sasagutin? Biro nga nitong sabi para kahit papaano mawala ang pagsusungit niya. Hindi ako nakikipagbiroan na Ashley. Pero mukhang hindi effective ang biro ko. Where are you? May diin din ang dahan-dahan niyang tanong. Napabuntong hininga na nga lamang si Ashley. Nandito pa ako sa bahay ampunan. May tinatapos pa kasi ako. Huwag kang mag-alala. Uuwi din naman ako Magpapasundo na lang ako kay Manong. Napatingin siya sa cellphone at nagtaka nang bigla nitong patayin ang tawag. Bastos na lalaking yun. Hindi pa nga ako tapos magsalita tapos papatayin na niya yung tawag.
Napailing siya. Nag-text na nga rin siya kay Manong driver na magpapasundo na rin. Nang matapos ay nilagay na nga niya muli sa mesa ang cellphone. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Pasok, sabi nga nito habang hindi tinitignan kung sino ito. So wala ka pang balak na umuwi? Mabilis nga siyang napatingin sa nagsalita at laking gulat nang makita nga si Justin. Napatayo siya. Justin? What are you doing here? Tanong nga niya. Napa-cross arms ulit ito. Malamang sinusundo ka. Napakunot noon naman ito. Bakit ikaw? Tumaas ang kilay niya dahil sa tanong nito. I mean, bakit hindi na lang si Manong ang nagsundo dito? Naabala ka pa tuloy. Napabuntong hininga nga ito at lumapit sa kanya. Nagulat nga si Ashley nang hawakan ng lalaki ang magkabila niyang balikat. Lagi mong tatandaan na kahit kailan hindi ka abala sa akin, Ashley. Kahit saang lupalop ka pa ng mundo kapag sinabi mong susunduin kita, okay? At that moment, kumabog ng mabilis ang puso ni Ashley. Nagwawala dahil sa mga sinabi niya. Umuwi na nga sila at hanggang sa paghiga nga nito sa kama, ay ang mga sinabi ni Justin ang gumugulo sa isip niya, kaya hindi nga siya makatulog. Iniisip niya kasi kung bakit niya nasabi ang mga salitang yun sa kanya. Napapikit na nga lamang ito. Siguro ay nasabi niya lang yun dahil nga parang kapatid na nga niya ito. Yan lang naman talaga ang ginagawa ng magkakapatid. Pupunta ka ulit sa bahay ampunan? Nagulat nga siya dahil sa biglang pagsulpot ni Justin sa harap nito nang makalabas nga siya ng kwarto. Pwede ba, Justin? Huwag kang pabigla-bigla na sumusulpot sa harapan ko. Aatakihin ako ng puso dahil sa iyo eh. Tumaas lang ang kilay niya dahilan para mapabuntong hininga si Ashley. Oo, babalik ako sa bahay ampunan kasi hindi pa ako tinatapos. Sabay na nga silang bumaba papunta sa dining area para kumain. Sasamahan na kita. Bigla ngang napatigil si Ashley at napatingin sa kanya nang nakakunot ang noo. Sasamahan mo ko? Turo pa nga nito sa sarili at tumango naman siya bilang sagot. Bakit? Tumaas ang kilay niya. What do you mean why? Bakit? Hindi ba kita pwedeng samahan ngayon? Hindi naman sa ganun. Baka kasi busy ka ngayon eh. Maraming meeting or may date kayo ni Samantha. Mahinang sabi nga ni Ashley pero alam niya naman na narinig niya. I'm not busy today kaya sasamahan kita. At mabuti na yung ako ang kasama mo kaysa ang Brian na yon. Nasa huli. Iiwan ka rin naman pala at hindi uuwi ng bahay. Napakunot noon naman si Ashley. Dahil papaanong nasali na naman si Brian sa usapan, paulit-ulit. Kung totoong gusto ka niya, ay ihahatid ka niya sa bahay, kahit na anong mangyari just to make sure na ligtas kang makakauwi. Napailing na nga lamang siya. Napapansin nito na ang init ng dugo niya kay Brian these days. Hindi niya ginusto ang nangyari, okay? Dumating kasi ang tito niya from abroad at hinanap siya kaagad. Malapit na umalis, kaya yun. Pinayagan ko naman siya na umuwi kaya umalis na siya. Sinabi ko rin naman na magpapasundo na lang ako kay Manong driver. That's not a valid reason for me, Ashley. Napabuntong hininga si Ashley. Alam, ewan ko sa'yo. Lahat naman ata ng bagay ay hindi valid para sa'yo eh. Nauna na nga ito sa kanya sa dining table at sumunod naman siya. Nang matapos nga sila sa pagkain ay gaya ng sinabi niya ay sinamahan nga niya ito sa bahay ampunan. Naging masaya ang mga bata nang makita siya. Kilala na nga siya ng mga ito dahil kapag may free time ito, gaya na lang ngayon ay dumadalaw ito at nakikipaglaro sa mga bata. Buti na lang at dumalaw ka, Kuya Justin. Sabi nga ni Paulo. Pasensya na. Busy lang sa work pero ngayong araw ay maglalaro tayo. Nagsigawan naman sa sobrang tuwang mga bata. Kuya Justin, alam mo po bang may kasama si Ate Ashley kahapon? Boyfriend niya po ba yun? Inosenteng tanong ng batang si Patrick. Umiling naman, itong si Justin. Hindi niya boyfriend yun. Agad niyang sagot. Bakit sabi niya, pakakasalan niya ito balang araw, si Ate Ashley daw. Akala ko po ba, kayo ni Ate Ashley ang magkakatuluyan. Nanlaki ang mga mata ni Ashley. Pagkatapos nga nun, pinamulahanan nga siya ng pisngi dahil sa sinabi ng bata. Hoy, kayo ang babata niyo pa, pero may mga ganyan na kayong sinasabi? Pinanlakihan nga sila ng mga mata nito.
Hindi niya rin naman kasi alam na may sinasabi palang ganun si Brian sa kanila kahapon. Napatingin naman sa kanya nang seryoso si Justin, dahilan para kumabog ng mabilis ang puso niya. Muli itong bumaling sa mga bata. Don't worry, hanggang pangarap lang ang Brian na yun dahil ako na, si Kuya Justin ninyo. Ako ang pakakasalan ng Ate Ashley nyo. Sabi nito at taas noong hinawakan ng dibdib. Natigilan si Ashley dahil sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na sasabihin niya yon sa mga bata. Napakurap-kurap nga siya nang tumingin siya sa kanya nang nakangiti at kinindatan pa nga si Ashley. Doon nabalik nga nito sa ulirat at naisip na baka nga niya yon nasabi ay dahil para hindi malungkot ang mga bata. Maybe it was just a white lie. Napailing-iling na nga lamang si Ashley. Kahit na white lie ang sinabi mo, Justin, huwag mo pa ring paasahin ng mga bata. Kumunot noon naman si Justin at sabi nga nito, sino namang nagsabi sa'yo na pinapaasa ko sila? Bigla ngang natigilan si Ashley at napatingin dito. Ngayon ay seryoso na siyang nakatingin sa kanya. Baka nakakalimutan mong nakatakda tayong ikasal, Ashley. Bigla nga siyang napalunok at hindi na nakasagot dahil hinila na nga siya ng mga bata sa playground para makipaglaro nga sa kanya. Wala sa sariling napahawak si Ashley sa dibdib niya. Anong ibig sabihin niya? Napapikit na nga lamang siya ng mariin. Huwag mo nga akong paasahin, Justin. Bulong pa nga niya. Halos buong araw ay nakipaglaro lang si Justin sa mga bata habang siya naman ay nasa opisina. Kailangan niyang matapos ang lahat ng ito ngayon dahil bukas ay pupunta nga sila ni Justin sa Palawan kasama ang mommy at daddy niya. Hindi niya alam kung anong klaseng okasyon ang meron bukas. Wala din naman kasing sinabi ang daddy ni Justin dito. Nang sumapit ang gabi, ay kwinentohan nga ni Justin ng mga bata hanggang sa makatulog ang mga ito. Nakasanayan na ni Justin na gawin yon sa tuwing dumadalaw siya sa bahay ampunan. Kaya nga nasasabi ni Ashley sa sarili na maswerte ang mga magiging anak nito. Kaya nga ito mas napapahanga sa kanya. Napatingin na nga siya sa pinto nang may kumatok ng 2 beses at binuksan ito. Nakita nga niya si Justin na papasok. Tapos ka na? Malapit na. Nakatulog na ba ang mga bata? Tumango naman ito. Hindi niya mapigilan ng matawa sa sarili dahil kung mag-usap sila ay para silang mag-asawa at para nilang mga anak ang mga tinutukoy niyang bata. Maupo ka muna, malapit na rin naman ako matapos. Tumango naman si Justin at naupo kaya naman nagpatuloy nga ito sa ginagawa niya. Hindi ata nakatiis si Justin sa pag-upo lang, kaya naman tumayo ito at nagtingin-tingin sa paligid. Bakit hindi mo baguhin ang interior ng opisina mo, Ashley? Tanong nito at kumuha ng libro sa bookshelf. I like how the way it is. Besides, ganito na ang interior ng buong opisina bago pa mawala si mommy at daddy. Kahit man lang dito, ay may alaala ko sa kanila. Napangiti nga siya ng malungkot nang maalala nito ang namayapa nga niyang mga magulang. And besides, mas gusto nga niyang pang-ibigay na nga lang sa mga bata ang perang igagastos niya. You really love kids, ha? Napangiti naman siya at napatingin na nga lamang dito. Ikaw din naman, ah. Humiti siya dito. Yes, we both love kids. Nagpatuloy ulit si Ashley sa ginagawa niya at maswerte ang magiging anak niyo ni Samantha balang araw, sabi nga nito. Nagkibit balikat naman si Justin at sabi niya, I doubt it. Napatingin nga si Ashley sa kanya dahil sa sagot nito. What do you mean? Hindi mahilig sa mga bata si Samantha. She finds it annoying. Napakulot noo tuloy si Ashley. What? Kids are not annoying. Napailing na nga lamang siya. Siguro naman ay magiging iba na ang tingin niya kapag sarili niyo ng anak ang makikita niya. I doubt it. Sagot pa rin ni Justin. Mas lalong kumunot ang noo ni Ashley. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Justin? Don't tell me. Maghihiwalay na kayo. Biro pa nga nito. Nagulat naman si Ashley nang magkibit balikat si Justin. So, may chance nga na maghiwalay sila? Pero bakit? Dahil lang sa ayaw ni Samantha ng bata? Tanong nga nito sa kanyang sarili.
Hindi na nga rin nagsalita pa si Ashley, kaya naman tinapos na nga niya ang dapat niyang tapusin para makauwi na nga rin sa kanila. Kinabukasan ay nag-iimpake nga siya nang may kumatok sa kwarto nito. Pasok, sigaw nga nito at nilagay sa bag ang huling blouse na dadalhin niya. Are you done? Napatingin nga siya kay Justin na siya palang pumasok sa kwarto niya. Sinara nga ni Ashley ang maleta. Madami-dami rin kasi siyang dinala since 3 nights and 3 days sila sa Palawan. Ang sabi ni Tito Mike ay magbabakasyon daw sila dahil pare-pareho silang naging busy sa mga buhay nila. Kailangan din daw nilang mag-relax at huwag puro trabaho lang. Yes, sabi nga nito. Yan na ba lahat ang dadalhin mo? Tumango naman si Ashley. Lumapit nga si Justin sa kanya at kinuha ang maleta niya, kaya nagpasalamat nga ito sa kanya. Ito na nga rin ang nagdala ng maliit niyang bag. Nang makalabas na nga sila ng bahay ay nilagay na nga ito ni Justin sa trunk ng sasakyan niya. Okay na ba ang lahat? Wala na ba kayong nakalimutan? Tanong nga ni Tito Mike sa kanila. Wala na po tito. Sagot naman ng babae. Good. Then let's all go. Tumango naman sila at sumakay na nga sa kotse ni Justin habang nakasakay naman sa kabilang kotse ang kanyang tito at tita. Nauna nga silang umalis kaysa sa kanila habang nakasunod naman sila sa kanila. Bakit kailangan pa nating magkanya-kanya ng sasakyan kung pwede naman na ang van ang gamitin natin? Tanong nga ng babae. Napakibit-balikat lang naman si Justin habang nasa daan ng tingin. Malay ko kay Daddy, alam mo naman yun, ang daming naiisip na weird. Napailing na nga lamang si Ashley. Kahit hindi sabihin ng kanyang Tito Mike ang plano niya, hindi naman yun mahirap basahin. Alam niya kung bakit nagkanya-kanya sila ng sasakyan. Yun ay dahil gusto nga niya na magsolo sila ni Justin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga tumitigil ang kanyang tito na paglapitin silang dalawa. Hindi naman siya tutol sa gusto ng kanyang tito pero ang iniisip lang niya ay ang kagustuhan at ikasasaya ni Justin. Baka mamaya ay kung ano ang maisip ni Samantha kapag nakita silang ganito. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Kahit anong isipin niya ay wala nga siyang pakialam. Dahil para sa kanya ay wala naman silang ginagawang masama ni Justin. Isa pa, sila naman talaga ni Samantha ang may relasyon at sila wala. Nang tanghalian ay huminto na nga muna sila sa isang fast food chain at kumain. Nakaramdam nga ng tawag ng kalikasan. Ang babae kaya naman nagpaalam nga ito sa kanila. Samahan na kita. Napatingin siya kay Justin. Kailangan ko ding mag-CR. Napatango na nga lamang siya at sabay silang naglakad. Pero nagtataka siya dahil bakit this past few weeks ay parang napaka-protective ni Justin sa kanya. Pumasok na nga ito sa CR ng babae at siya naman sa CR ng lalaki. Nang matapos na nga si Ashley sa dapat niyang gawin, ay naghugas na nga siya ng kamay at lumabas. Nakita nga niya si Justin sa may unahan. May katawagan. Dahan-dahan nga siyang lumapit sa kanya. Hindi nga niya napansin dahil nakatalikod dito sa kanya. I told you, I'm having a vacation with my family. Why can't you understand that? Napatigil nga si Ashley. Mukhang si Samantha ang kausap nito sa kabilang linya. Napasa po ito sa noo. Mukhang nag-aaway ang dalawa. I don't care what you think, Sam. Mag-usap na lang tayo pagbalik ko ng Manila at kapag kumalma ka na. Pinatay na nga nito ang tawag at bahagyang nagulat. Nang pagtalikod nga niya ay nakita nga nito si Ashley. Kanina ka pa dyan? Inilagay nga nito sa bulsa ang cellphone nito at tumangulang naman si Ashley bilang sagot. Okay, let's go. Gusto nga sanang magtanong nito tungkol sa pag-uusap nila ni Samantha pero naisip nga niya na wala nga siyang karapatan para makialam sa relasyon nila. Kaya naman pinilit na nga lamang niya na manahimik. Siguro naman ay magsasabi din siya sa kanya kapag gusto niya. Kaya hihintayin na nga lamang niyang mag-open up ito. Bumalik na nga rin sila ng biyahe at ilang oras lang ay nakarating na nga rin sila ng resort. Nagulat nga siya nang ilagay nila sa iisang kwarto ang dalawa. Tito? Nanlalaki ang mga mata ni Ashley na tumingin kay Tito Mike. Bakit nasa iisang room lang kami ni Justin? Tinuro nga niya si Justin. Napangisi naman ng kanyang tito na ama ni Justin at sabi nga nito, I'm sorry, Iha.
Yun na lang kasi ang available room nila. As you can see, marami din ang nagbabakasyon ngayon. Napasapo na nga lamang si Ashley sa noo. Don't worry, iha. 2 bed naman ang nasa kwarto. Napatingin nga siya kay Tita Ellen, ang ina ni Justin. And besides, alam ko naman na walang gagawing masama sa'yo itong anak ko. Right, Justin? Pati si Justin ay napapailing na lang sa ginawa ng mga magulang niya. Hayaan na lang natin, Ashley. Wala rin naman akong gagawing masama sa'yo. Oy, wala akong sinabing ganun ha. Depensa naman agad ni Ashley. Baka kasi isipin ni Justin na pinag-iisipan niya ito ng masama. Kung wala naman palang problema, pumunta na tayo sa mga rooms natin. Sabi na nga lamang ni Tito Mike. Ang bellboy na nga ang nagdala ng mga gamit nila papunta sa kanilang mga kwarto. Magkatabi lang naman ang mga kwarto nila. Pumasok nga sila ni Justin at agad nga silang nahiga sa kama na malapit sa veranda. Habang si Justin naman ay binigyan ng tip ang bellboy na naghatid ng mga gamit nila. Oy Justin, ayos lang ba na dito ako? Yes, choose whatever you want. Napangiti naman itong si Ashley sabay sabing thank you. Sinara na nga niya ang pinto. Mag-shower ka na muna para makababa na tayo sa restaurant for dinner. Sige, kinuha na nga ni Ashley ang maleta niya at kumuha ng damit. Pumasok na nga rin siya sa banyo at naligo. Pagkatapos niya, ay si Justin naman ang sumunod. Kaya lang, pagpasok nga nito sa banyo, ang akala niya ay nakapagbihis na nga ang babae pero hindi pa pala. Nakita nga niya itong nakatapis lang. Mas nakita tuloy ni Justin ang kakinisan ni Ashley. Napalunok na nga lamang siya at tila napatigil nga siya at nag-slow motion ang kanyang mundo. Paano ba naman kasi? Tinitigan nga niya ito mula ulo hanggang paa. For how many years na magkasama sila sa iisang bubong, parang never nga niyang nakitang nakaganito ang babae. Ngayon lang, naramdaman niya na sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Samantalang ang babae naman ay malakamatis na nga ang pisngi. Pagkatapos nga nun, sabi na nga lamang ito, "What are you doing? Umalis ka nga dito." Sabay tinakpan nga ang kanyang dibdib na parte. "I'm sorry. Hindi mo kasi sinasabi sa akin eh. Burara ka kasi." Pangsisisi na nga lamang ni Justin kahit na ang totoo, kasalanan naman niya. Tumalikod na nga lamang siya. Pero pagkatalikod nga nito, ay napangiti nga ito ng bahagya. Hay sa wakas, nang bumalik nga siya, nakadamit na nga ang babae. Pero hindi pa nga rin matanggal sa isipan niya ang kakinisan nito at ang hubog ng katawan na nakita niya sa babae. Bumaba na nga rin sila ng makakain pagkatapos ng makapagbihis ng lalaki. Sa unang gabi nga na magkasama sila sa iisang kwarto, hindi nga mapakali ang dalawa at hindi makatulog. Lalong-lalo na nga si Justin na talagang napapalunok na nga lamang habang naaalala ang nangyari kanina nang makita ang kanyang kababata na nakatapis lang. Mas nauna ngang nakatulog ang babae kaysa kay Justin. Kaya naman napatayo nga ito at tinignan nga ang babae. Pinagmasdan nga nito ang kanyang malaanghel na mukha habang natutulog. Hindi niya alam sa sarili niya kung bakit niya ginagawa yon. Ang lakas pa nga ng kabog ng dibdib niya. Kinabukasan na pagdesisyonan nga nilang maligo sa dagat. Kaya naman nagsuot nga siya ng color red two-piece at kitang-kita nga ang hubog ng katawan nitong si Ashley. Nang makalabas nga siya ng kwarto ay napatingin nga sa kanya si Justin, dahilan para mahiya siya. Napakunot na si Justin, pagkatapos ngang mapatitig dito ng ilang segundo rin. "Yan ang susuotin mo?" Malamig niyang tanong. Tumango naman si Ashley. "Bakit? Pangit ba? Hindi ba bagay sa akin?" "You look sexy." Nagulat na nga lamang si Ashley sa sinabi niya at pinamulahan nga ng mukha. Napailing-iling naman si Justin at mukhang na-realize ang sinabi. What I mean is, napahawak ito sa noo at sabi nga nito, "Baka mabastos ka." Napanguso na nga lamang si Ashley. Halos lahat naman ng babae na naliligo sa beach nakatupis, diba? Pamimiloso po nga nito. "Fine, you can wear that. Pero pwede bang magsuot ka naman ng maikling short?"
Bakit naman? Napaiwas nga ng tingin si Justin at hindi nga siya sigurado kung namumula ba ang mukha niya dahil nakatagilid siya, pero nakikita naman niya na namumula ang tenga nito. Sagot naman ni Justin, "Basta, magsuot ka ng shorts," sabi niya at saka lumabas ang kwarto. Napakunot noon na nga lamang ang babae. He is so weird. Sa isip-isip nga niya. Nang makalabas si Justin ay napahawak nga siya sa noo at huminga ng malalim. Damn, she was too sexy in that two-piece. Huminga ng malalim si Justin at pinapakalma ang sarili. You need to calm down, Justin. Ilang taon ka nang nagpigil kaya hindi pwede na ngayon ka magiging marupok. Napailing na lang siya. He need a cold drink. Mabuti na lang at may vending machine sa dulo kaya naman lumapit siya doon at naghulog ng coins. Malamig na tubig ang kinuha niya para kumalma ang sarili niya. Nang makalabas si Ashley sa kwarto, ay nakita niya si Justin na nasa vending machine at umiinom ng tubig. Siguro ay nauhaw siya since mainit ang panahon. Lumapit nga ito sa kanya. Tara na? Napatingin naman siya dito at sa suot nga ni Ashley. Nagsuot nga si Ashley ng robe para hindi naman kita ang panloob niya habang naglalakad sa lobby. Napaiwas nga si Justin nang tingin sa kanya at inubos na muna niya ang tubig bago mula unang maglakad. Napakunot noo siya. Problema niya. Napailing na nga lamang siya at sumunod sa kanya. Nang makarating na nga sila sa cottage nila, ay nandoon na ang mga magulang ni Justin. Kumain na nga muna sila bago nga nila napagdesisyon ng maligo. Hinubad na nga ng babae ang robe niya at gaya ng utos nga ni Justin kanina, ay nagsuot nga siya ng maliit na short. Oh, bakit may suot kang shorts, Ashley? Tanong ni Tita Ellen. Two-piece will be good on you. Sabi po ng anak niya, tite, mag-short daw ako. Ayaw niya akong payagan na mag-two-piece lang. Nakanguso niyang sabi. Nakatingin naman sila kay Justin nang nagtatanong. Umikot ang mga mata niya. I'm just protecting her mom, dad. Huwag kayong mag-isip ng masama dyan. Ayaw ko lang na mabastos siya dahil sa suot niya. Tumango-tango naman ang mag-asawa habang may nanunuksong tingin sa anak. Napailing na nga lamang si Justin at hindi pinansin ng dalawa. Tara Justin, maligo na tayo. Hinila nga siya ni Ashley papunta sa tubig. Inaya nga rin niya ang kanyang tito at tita pero mamaya na daw sila. Maliligo ka na? Ang hinit pa. Napanguso naman si Ashley. Ang arte naman ito. Takot ka bang umitim? Tinignan nga niya ito ng masama. Sinong takot umitim? Ako? Turo niya sa sarili. Bigla nga siyang napasigaw nang bigla niya itong kargahin at naglakad nga sila papunta ng tubig. Huy Justin, mahuhulog ako, ano ba? Napakapit na nga lamang siya ng mahigpit sa leeg niya sa takot na mahulog. Humawak ka lang ng mabuti sa akin, don't worry. Hindi kita bibitawan. Bigla namang natigilan si Ashley sa sinabi ni Justin. Hindi man lang siya nakareact dahil naramdaman nga niya ang tubig sa katawan niya. Natawa naman si Justin sa itsura ni Ashley kaya naman winisikan nga siya ng tubig nito. Hindi naman siya nagpatalo. Para nga silang mga bata na naglalaro sa tubig. Gusto mo ng juice? Tanong sa kanya ni Justin nang lumipas ang oras na nagbabad nga sila sa tubig. Bigla naman siyang nakaramdam ng uhaw. Sige, sagot nga ni Ashley. Okay, order lang ako. Sumunod ka na lang sa akin. Tumango naman siya at nagpatuloy sa paglangoy. Minuto lang at napatingin nga siya sa cottage nila. Wala naman na doon ang mga magulang ni Justin dahil bumalik na nga sila sa kwarto. Nang makita nga niya dumating na nga ang in-order niyang juice, ay napagdesisyonan nga niya na umahon na. Sinuklay nga niya ang kanyang buhok gamit ang sariling kamay. Nang makaahon at papalapit na nga siya sa cottage nila, ay biglang may humarang sa kanya na dalawang lalaki. Napakunot na si Ashley dahil hindi naman niya ito kilala. Excuse me? Dadaan na nga sana siya ng harangan nila ulit ito. Excuse me? Napakunot noon na naman niyang sabi. I'm sorry miss. We don't mean to scare you. Gusto lang naming magpakilala. Ako nga pala si Alex. And this is my friend Zach. Inilahad nga niya ang kamay kay Ashley. Tinignan nga lamang niyang mga ito ng maigi at sa tingin niya,
They look nice kaya naman kinuha nga niya ang mga kamay nila. I'm Ashley. Seryosong sagot lang naman niya. Nice meeting you, Ashley. Nakangiti nilang sabi. Are you with your family or friends? Family. Napatango-tango naman sila. I don't mean to offend you pero may boyfriend ka na ba? Diretsahang tanong ni Zach. Bahagya namang natawa si Ashley. No, she don't have a boyfriend. Natigilan nga si Ashley nang lumapit na nga sa kanila si Justin. Mukhang nakahinga naman ng maluwagang talaga dahil sa sagot niya. Nagulat naman siya bigla nang hapitin nga niya sa bewang at pinadikit sa kanya. Napakurap-kurap siya. But she has a fiancé, and that's me. Mas lalo nga siyang nagulat sa sinabi ni Justin habang ang dalawa naman ay gulat din. Oh, we're sorry. Hindi namin alam. Tumingin ang mga ito kay Ashley. Sorry Ashley, nice meeting you again. Mabilis na umalis ang mga ito dahil ang sasama ng tingin ni Justin sa dalawa. Napailing na nga lamang si Ashley sa ginawa ng lalaki at inalis nga nito ang kamay niya sa bewang niya. Hindi mo naman sila kailangang takutin, sabi nga ni Ashley. Nauna na nga siyang naglakad at sumunod naman siya. Bakit? May plano ka bang i-entertain sila? Nakikipagkaibigan lang sila, Justin. Sabi naman ni Ashley. As far as I see, they aren't. Lalaki din ako, Ashley. At alam ko ang mga galawan nila. Naupo na nga lamang ito nang makarating na nga sila sa cottage. Kinuha nga niya ang juice niya at tumingin sa kanya. Bakit, ganun ka din ba? What? Of course not. Mabilis namang sagot ni Justin. Kaya nga, may mga lalaki din naman na katulad mo na hindi masamang iniisip. Napailing naman si Justin. You should be aware of men, Ashley. Kailangan makahanap ka ng isang tulad mo. Singit nga ng babae sa sinasabi niya. Don't worry, Justin. Maghahanap ako ng isang mabait, gwapo, protective at sweet na lalaking katulad mo. Natigilan nga si Justin sa mga sinabi nito. Kaya wag kang mag-alala, okay? As long as hindi siya katulad mo, ay hindi ko siya sasagutin. Kinindatan pa nga siya ni Ashley. Dahilan naman para mapailing ang lalaki. Natawa na nga lamang si Ashley. Kinabukasan ay namasyal nga sila at namili ng mga gamit. Sinulit nga nila ang bakasyon nila. Naligo, kumain at namasyal. Pabagsak ngang nahiga si Ashley sa kama nang makauwi na nga sila ng kwarto. Grabe, nakakapagod. Nakakapagod man pero masaya. Nakakalungkot lang dahil bukas ay uuwi na nga sila. Mag-shower ka na muna, sabi ni Justin kaya naman tumayo na nga siya. Nang matapos ay lumabas na nga ito ng banyo. Nakatalikod si Justin at may kausap na naman sa kabilang linya at sa tingin niya ay si Samantha ito. Bukas pa kami uuwi. Napabuntong hininga si Justin. Sana naman ay kalma ka na kapag nag-usap tayo, bye. Sabi pa nga nito. Napatingin naman si Justin sa kanya nang maramdaman nga niya ito sa kanyang likuran. Nag-aaway ba kayo? Napabuntong hininga si Justin. Iniisip niya na may kasama akong ibang babae at hindi kayo ng pamilya ko. Muli siyang napabuntong hininga. Masyado na siyang selosa these past few days at hindi na ako natutuwa. May dapat ba siyang ikaselos? Tanong naman ni Ashley. Hindi naman nakasagot ang lalaki kaya iniba na nga lamang nito ang topic. Napatingin nga sila sa wine na nasa mesa. Sinong nagdala niyan dito? Tanong nga ni Ashley sa kanaupo sa sofa. Dinala ni Mommy dito. You want to drink? Sige. Tanong naman ng babae. Pumunta naman siya ng kusina at kumuha ng 2 wine glass. Naupo na nga ito sa sofa at binuksan ng wine. Nilagyan na nga niya ng wine ang wine glass at binigay ang isa kay Ashley. Napapikit naman si Ashley ng malasahan ang pait nito sa lalamunan niya. Parang ang tapang naman ng wine na to. Oo, kaya hindi ka pwedeng uminom ng marami dahil baka malasing ka. Asus, hindi ako madaling malasing no. Isa pa. Sabi nga nito, nang maubos na nga niya ang wine. Napailing na nga lamang si Justin at sinalinan siya. Hindi ko kasalanan kapag nalasing ka. Nagpatuloy lang sila sa pag-inom habang nag-uusap. Nalaman nga ni Ashley na nagiging malabo na pala talaga ang relasyon nila ni Samantha.
Dahil pakiramdam niya, nag-iiba na ang dalaga at may itinatago nga ito. Hindi na ito katulad ng dati na nakilala niyang mabait at mahinhin. Ngayon ay selosa na nga siya. Parati siyang inaaway at prening. Baka naman nagiging insecure siya. Bigyan mo kasi ng assurance, sabi naman ni Ashley. Bakit naman siya may insecure? Napakibit balikat na nga lamang si Ashley. Malay ko, hindi naman ako siya. Sa tingin ko, nagiging insecure lang naman ang isang babae kapag nakita nga niya na may kasama ang boyfriend niya na maganda. Napangisi siya at tinuro siya habang hawak pa rin ang wine glass. Kagaya na lang ng sayo. Alam mo ba, kahit sabihin nila na maganda ako, mabait, sexy, pero bakit hindi mo yung nakikita? Nakita nga niya na parang napatigil nga sa pag-inom si Justin at napatingin kay Ashley. Mukhang lasing na nga si Ashley. What do you mean? Seryosong tanong niya. Alam mo, insecure ako kasi sabi ng iba, maganda at mabait naman ako, pero bakit si Samantha ang minahal mo? Nagulat nga si Justin sa sinabi ni Ashley. Ang tagal na nating magkasama, Justin. Simula nung mga bata pa tayo, magkasama na tayo. Magkasama na rin tayong lumaki pero bakit hindi ako ang minahal mo? Bakit ang tingin mo sa akin kapatid lang? Pinunasan nga ni Ashley ang mga luha niyang tumulo na. Ito ang unang beses na naglabas siya ng sama ng loob at kay Justin pa talaga. Pero wala na nga siyang pakialam. Hindi niya alam kung bakit ang lakas-lakas nga ng loob nga niya ngayon na magsabi sa kanya ng nararamdaman. Siguro ay dahil na nga rin sa alak na nainom niya. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin na masaya kang makita na kasama si Samantha tapos ako nasasaktan. Tumayo si Justin at tumabi kay Ashley. Niyakap niya ito dahilan para maiyak si Ashley. Ang sama-sama mo, Justin. Pinagahampas nga niya ito pero hindi naman ganun kalakas. Pero imbes na umalis, ay mas niyakap pa nga niya ito ng mahigpit. Maya-maya ay napatigil na nga rin si Ashley sa paghampas sa kanya at napaiyak na nga lamang habang nakayakap sa kanya. Nang huminahon nga siya, ay kumalas na siya sa pagkakayakap sa kanya at sinapo ang dalawa niyang pisngi. Hinaplos niya ang luha niya sa pisngi niya. Napapikit nga siya nang halikan niya ang mata niya dahilan para mapapikit ito. Don't cry, babe. Napadilat nga siya ng mga mata at napatingin sa mga mata niya. I hate seeing you cry. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin ang makita kang umiiyak. Pinunasan nga ni Justin ulit ang pisngi niya. I love you. Parang biglang umurong ang mga luha ni Ashley. Dahil sa biglang tinura ni Justin. Anong sabi mo? I love you, Ash. Hindi na natapos ang sasabihin ni Justin nang bigla nga niya itong hinalikan sa labi. Nagulat si Justin sa ginawa nito pero kalaunan ay hinalikan din niya ito pabalik. Nakaramdam nga siya ng init ng katawan at unti-unti na nga rin niya itong hiniga sa sofa. Hindi na nila alamang tama sa mali basta na naigang init ng katawan nila. Hindi na nga siya tumutol nang hubarin niya ang lahat ng saplot sa katawan nito at buong puso nga niyang ibinigay ang sarili dito. Kinabukasan ay nagising na nga siya na masakit ang ulo. Napaupo na nga lamang ang babae at napahawak dito. Parang mabibiyak ang ulo niya sa sobrang sakit. Mukhang marami ang nainom niya kagabi. Biglang nanlaki ang mga mata niya nang makita nga ang dibdib niya na walang saplot. Agad ngang kinuha ng babae ang kumot at tinakpan ito. What the hell? Napatingin nga siya sa katabi nang biglang gumalaw ang katabi niya. Napatakip nga ito ng bibig nang makita niya si Justin na walang suot na pang-itaas at mahimbing na natutulog sa tabi niya. Mas lalong nanlaki ang kanyang mata nang unti-unting bumaba ang kumot na nakatakip sa katawan niya dahil sa paghila nito sa kumot. Napaiwas tuloy kaagad siya ng tingin. Muntik na, may virgin eyes. Napasapo nga siya sa kanyang noo. Virgin eyes? Hindi na nga ako virgin tapos virgin eyes pa? Napailing na nga lamang siya dahil kung ano-ano pang pumapasok sa isip niya. Dahan-dahan nga siyang tumayo para hindi magising si Justin. Mabuti na lang at may
robe sa tabi niya kaya kinuha nga niya yun at yun nga ang tinakip sa hubad niyang katawan. Hindi naman niya kasi pwedeng kunin ang kumot, baka may makita nga siyang ahas nang wala sa oras. Mabilis ngang kumuha ng damit si Ashley at naligo at nagbihis. Nang makita nga niya na tulog pa si Justin, ay kinuha nito ang maleta niya at umalis sa hotel. Nauna na nga siyang umuwi sa Maynila. 3 araw ang lumipas na hindi sila nagkikita. At nakapag-usap ni Justin dahil nahihiya nga siyang humarap sa kanya, lalo na sa nangyari sa kanila. Napahilamos na nga lamang ang babae sa muka. Anong gagawin ko? Mabuti na lang at wala pa sila dito dahil nai-extend nga sila sa Palawan. Baka kung sakasakali na nasa bahay sila, talagang magtataka na sila. Hey Ashley! Nabalik nga ang ulirat niya dahil sa pitik ni Brian sa harap niya. Tulala ka, ayos ka lang? May problema ka ba? You can tell me. Napatingin naman si Ashley sa kamay niya nang hawakan niya ang kamay nito. Napabuntong hininga si Ashley. I don't know what to do anymore, Brian. Nalilitong tanong naman ni Brian. Bakit? Ano nangyari? You can tell me, malay mo, may ma-advise ako sa'yo at baka matulungan pa kita sa problema mo. Kasi, bigla ngang natigilan si Ashley nang ma-realize niya na bakit niya ba sasabihin kay Brian kung ano ang nangyari sa kanila ni Justin ng gabing yun. Gayong alam niyang masasaktan lang siya. Napailing-iling siya at binawi ang kamay nito mula sa pagkakahawak niya. Brian, I'm sorry. Nakangiti siya kay Ashley pero nakikita nga nito na may lungkot sa mga mata niya. Bakit ka naman nagsusorry, Ashley? Huminga si Ashley ng malalim. Tinanong mo ako noon kung pwede ka bang manligaw sa akin at dapat kong pag-isipan ng mabuti. I can't give you that chance, Brian. Bakit? Seryosong tanong ni Brian. Napapikit si Ashley ng mariin. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo, Brian. Napabuntong hininga siya. Hindi ko ma-explain sa'yo ng mabuti pero hindi ako ang babaeng para sa'yo. I'm sorry and I just hope na makahanap ka ng babaeng deserve sa pagmamahal mo. Tinignan nga niya ito ng malungkot. I'm really sorry, Brian. Kahit kasi gusto ni Ashley na bigyan ito ng chance, ay hindi niya magawa lalo na't nakokonsensya siya. Hindi pwede na maging sila. Kayong may nangyari nga sa kanila ni Justin. Hindi kaya ng konsensya niya. Ngumiti si Brian at hinawakan ng kamay niya. Don't be, Ashley. Karapatan mo pa rin naman natanggihan ako at buong puso ko namang tinatanggap ang rejection mo. Tumabi ito sa kanya at niyakap siya. Naging maluwag din ang pakiramdam ni Ashley dahil naging maayos din ang pag-uusap nila ni Brian. Mama Ashley, may bisita po kayo. Napatingin si Ashley sa may pinto at nakita nga si Jenny na nakasilip sa may pinto. Sino daw? Hindi po siya nagpakilala pero gusto niya po kayong makita. Sige, bababa na rin ako. Inayos na nga ng babae ang mesa bago lumabas ng opisina. Nasa bahay ampunan kasi siya ngayon at inaayos ang ilang dokumento dahil may ilang sponsor ang nagbigay para sa mga bata. Nang makababa, ay nagulat nga si Ashley nang makita si Samantha. Samantha? What are you doing here? Ngumiti ito sa kanya. Nandito lang ako kasi may gusto lang akong ibigay sa'yo. Ano naman yun? Nang makalapit nga si Ashley sa kanya, ay nagulat si Ashley nang bigla niya itong sampalin. Napahawak naman si Ashley sa pisngi niya, kung saan niya ito sinampal. What was that for? Para yan, sa pangaagaw mo sa akin kay Justin. Nagulat nga ito sa sinabi niya. What? Anong inagaw ang pinagsasabi mo? Huwag ka nang magkaila, Ashley. Napaatras si Ashley nang susugurin na nga sana niya ito, pero agad siyang napigilan ni Justin. Nagulat din ang babae nang makita si Justin. Bakit nandito siya? What the hell are you doing here, Samantha? Galit na tanong ni Justin kay Samantha. Bakit? Hindi na ba ako pwedeng pumunta dito? Hindi ko na ba pwedeng kausapin ang malanding babaeng to? Galit nga niyang itinuro itong si Ashley. Bahagya namang napaatras si Ashley. Don't you dare point your finger at her. At bakit hindi? Tinignan nga siya ng lalaki ng masama. Ikaw ang dahilan kaya nakipaghiwalay sa akin si Justin.
Walang kasalanan si Ashley kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo, Samantha. Labas siya dito. Sigaw ni Justin dahil sa sobrang galit. Anong wala? Paanong wala, Justin? Sa buong taong relasyon natin, puro Ashley, Ashley, Ashley na lang ang bukang bibig mo. Sa tuwing magkasama tayo, sa tuwing may date tayo, Ashley na lang parati ang nasa bibig mo. Hindi ko nga alam kung habang tayo ay ako ba talagang nakikita mo o baka naman si Ashley ang nasa isip mo. Lalo namang hindi nakagalaw si Ashley sa mga narinig niya. Hindi siya makapaniwala. Just shut up. Napatiimbagang na nga si Justin. Break na tayo kaya umalis ka na at huwag ka nang bumalik dito. Dahil alam ko na ang sikreto mong panloloko sa akin. Nagulat naman si Samantha. Justin, don't do this to me please. Umiiyak na nga si Samantha sa kanya. Mahal na mahal kita Justin, please. Don't do this to me. Hindi na nga nakinig si Justin at kinaladkad na nga ito ng mga gwardya. Mabilis ngang pumunta si Ashley sa opisina niya. Mabuti na lang at nasa kanya-kanya nilang kwarto ang mga bata at hindi ito pinalabas dahil nakakahiya at baka matroma ang mga bata kapag nakita nila ang nangyayari. Hindi alam ni Ashley na sumunod pala si Justin sa kanya sa opisina niya. What was that, Justin? Anong pinagsasasabi mo kay Samantha na hiwalay na kayo at bakit akong sinisisi niya? Sunod-sunod niyang tanong. Makinig ka sa akin na mabuti, Ashley. Lumapit na nga siya dito at sinapo ang mukha niya. Ikaw ang totoong mahal ko at hindi si Samantha. What? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. What are you saying? What do you mean, Justin? Nanilito ako sa nangyayari. Parang kailan lang. Nakita kita na sinabi mo kina mom at dad na ayaw mong magpakasal sa akin dahil nga mahal mo si Samantha. Huminga siya ng malalim. Ikaw ang mahal ko, Ashley. Hindi nga napigilan ni Ashley ang luha niya at tumulo. Hindi niya alam kung dahil ba sa tuwa o dahil iniisip niya na kung bakit ngayon pa niya ito sinasabi sa kanya. Mahal mo ko? Tumango si Justin. Mahal mo na ba ako dahil sa nangyari sa atin at dahil sa pag-amin ko sa iyo ng gabing yun? Naalala niya palang lahat ng nangyari ng gabing yun. Ang pag-amin nito sa kanyang mahal ni ito, ang paghalik sa kanyang labi, lahat-lahat. Kaya nga mas lalo nga siyang nahihiyang humarap sa kanya dahil hindi niya alam kung ano ang pwede niyang maging dahilan kung bakit niya yun ginawa. No, Ashley. I love you before that. Kunutang noon niya. Hinaplos niya ang pisngi ng babae. At sabi pa nga, mahal na kita noon pa man. Mga bata pa man tayo, ay may nararamdaman na talaga ako para sa'yo. Naguguluhang tanong naman ng babae, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit nagka-girlfriend ka pa ng iba? Sagot naman ni Justin, dahil naduwag ako. Hindi ko sinubukang sabihin sa'yo ang nararamdaman ko. Akala ko kasi hindi mo ako gusto at baka tuluyan kang mawalay sa akin kapag umamin ako sa'yo. Napahingos naman si Ashley. Mahal kita, no? Mga bata pa rin tayo, gusto na talaga kita. Kung talagang mahal mo ko, bakit tumatanggi ka sa kasal natin? Narinig ko yun, ha? At naalala nga ni Ashley ang tagpong yun. Dad, please, I don't want to marry her. Pakiusap nga ni Justin sa kanyang ama at tinutukoy nga niya si Ashley. At bakit? Pinanlakihan nga siya ng mata ng ama ni Justin. Dad naman, I don't love her at magkaibigan lang kami ni Ashley. Nasaktan pa nga si Ashley nang dahil sa sinabing yon nitong si Justin. And you know I have a girlfriend. Another, ouch. Parang kotang-kota na nga ang puso niya nung mga araw na yon. Sagot naman ng ama ni Justin, wala akong pakialam kung hindi mo mahal si Ashley o kung may girlfriend ka. You know from the start that I don't like that woman for you. At tinutukoy nga nito si Samantha. Dinuro nga nito si Justin. She doesn't love you, Justin. She's just using you for your money. Hindi mo ba nakikita yon o nagbubulag-bulagan ka lang? Hindi totoo yan, Dad. Mahal ako ni Samantha. At hindi mo maintindihan yun dahil hindi naman ikaw ang nasa sitwasyon ko. Hindi naman ikaw ang kasama niya. You don't have a right to judge her. Nagulat pa nga si Ashley ng mga pagkakataong yun nang sampalin nga siya ni Tito Mike.
End of flashback. Pinunasan nga niya ang luha ni Ashley gamit ang labi niya. Kasi nga, akala ko ayaw mo sa akin. Minsan kasi narinig ko kayo ng pamilya mo noon na nag-uusap. Tinanong kanila kung may gusto ka ba sa akin pero ang sabi mo wala. Nakapatid lang turing mo sa akin. Napakunot ang noon ni Ashley dahil hindi niya yun maalala na sinabi niya yun. Pero agad ding nanlaki ang mga mata ni Ashley nang maalala nga niyang araw na yun. Bago mamatay ang mga magulang niya, ay tinanong nga nila ito. Siyempre bata pa nga siya ng mga oras na yun, kaya todo deny siya kasi nahihiya siya. Hindi naman niya alam na narinig pala ni Justin ang lahat. Hindi mo lang alam kung gaano ako nasaktan na sinabi mo na hindi mo ako nagugustuhan. Naisip ko na lang na siguro kahit anong gawin ko ay hindi mo talaga ako magugustuhan dahil hindi naman ako ang tinitibok ng puso mo. Mabilis nga siyang niyakap ni Ashley, dahilan para magulat siya. No, Justin. I like you a lot. No, I love you so much. Nahihiya lang akong umamin noon kina Mommy kasi ang bata pa natin at tinutokso na nila ako sa'yo. I'm sorry kung akala mo hindi kita gusto all this time. Isinubsob ni Ashley ang mukha niya sa dibdib ni Justin. Niyakap niya din naman ito ng mahigpit, pabalik. It's okay, Ashley. Ngayon, ang mahalaga alam na natin na mahal natin ang isa't isa. After a very long time, na kinailangan ko ring pigilan ang sarili ko. Kumalas nga siya at hinaplos ang mukha ni Ashley. You know what? I tried to forget you. Sinubukan ko na walain ang nararamdaman ko para sa'yo, kaya nang makilala ko si Samantha, sinubukan kong ibaling sa kanyang nararamdaman ko pero hindi ko na malayan na habang magkasama pala kami ay ikaw at ikaw lang ang nasa isip ko at palagi kong bukang bibig. Ngayon ko na-realize na kahit ibang babae ang kasama ko ay ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kinuha niya ang kamay nito at itinapat sa dibdib niya kung nasaan ang puso niya. Kagaya ng puso nito ay sobrang bilis din ang pagkabog nito. Ikaw pa rin ang nagmamay-ari ng puso ko, Ashley. Napangiti naman si Ashley. Kahit may luhang tumutulos sa mga mata niya ay nakangiti pa rin ang kanyang labi. I knew it was tears of joy. Si isip-isip nga nito. Ikaw lang din ang nagmamay-ari ng puso ko, Justin, mula noon hanggang ngayon. Sabi nga ni Ashley. Napangiti naman siya at unti-unting inilapit ang mukha nito sa mukha ni Ashley. Hindi nagtagal ay naramdaman nga ni Ashley na dumampi na nga ang malambot na labi ng lalaki sa kanya. Magkahawak ang kamay ng dalawa. Nang humarap nga sila, kina Tito Mike and Tita Ellen, ang parents ni Justin. Dad, we want to say something. Panimula ni Justin. Napatingin nga si Tito Mike sa magkahawak nilang kamay. Mukhang alam ko na kung ano ang sasabihin mo, Justin. Hindi mo pa naman sinasabi ay nakikita ko na. Napanginti siya. Dagdag pa nga nito, I'm glad you realized it sooner. Hindi naging huli ang lahat para ma-realize mo ang totoong nararamdaman mo para kay Ashley. Hindi nga maiwasan ni Ashley na pamulahan ng mukha. Hindi niya alam pero nahihiya nga siya, kaya nakayuko nga lang siya habang mahigpit naman ang hawak ni Justin sa kamay nito. How did you know that I love Ashley? How did I know? Tumayo ang kanyang ama at lumapit sa kanila. Kasi nang minsan kang magkasakit, ay si Ashley ang tinatawag mo instead na ako or ang mommy mo. Parehong nanlaki ang mga mata nila ni Justin dahil sa gulat. Dad, sigaw ni Justin habang si Ashley naman ay hindi makapaniwalang nakatingin kay Justin. Hindi po totoo yan. Natawa naman si Tito Mike. Asus, kahit tanungin mo pa ang mommy mo. Hindi na nakapagsalita si Justin. Pero namumula na ang mukha nito dahil sa hiya. Humarap naman ito sa kanya. Mabuti na lang at umamin ka na rin sa totoong nararamdaman mo para sa anak ko. Ashley, pareho kayong natakot at pilit na tinatago ang nararamdaman ng isa't isa. Pero masaya ako at because you overcame your fears and tell each other how much you love each other. Masaya ako para sa inyo. Sabay nga niyang niyakap ang dalawa. Nagkatingin na naman sina Justin.
at saka Ashley at napangiti na lang. Aaminin nila na hindi rin naman sila magkakaaminan kung hindi dahil sa tulong ng mga magulang ni Justin. Thankful sila sa kanila. Nagpaalam na nga rin sila kina Tito Mike dahil dadalawin na nga nilang puntod ng mga magulang ng babae dahil kahit alam na nila na sila na ni Justin, ay gusto pa rin namang formal na sabihin ni Justin sa harap ng puntod nila. Kumuha ng tissue si Ellen at binigay ito sa asawa. "Huwag kang umiyak dyan, Han. Baka makita ng mga anak mo," natatawa niyang sabi. Kinuha ni Mike ang tissue at pinunasan ng kaunting luha sa mata. "I'm just so happy, Han. Nagbunga din ang paghihirap ko para mapaamin ng dalawa." "Yes," sabi niya habang nakatingin sa dalawang papaalis. Hinaplos niya ang likod ng asawa. "Alam ko kung nasaan man ang mga magulang ni Ashley ngayon, ay masaya na sila. At habang buhay na matatahimik dahil ang pangarap din nila na maikasal ang anak nila sa anak natin ay matutupad na. I'm sure your best friend Eric is proud of you." Bahagya siyang natawa dahil mas lalo tuloy umiyak ang asawa niya. Matikas man itong tignan at masungit pero ang totoo ay may pusong mamo ng asawa niya. Masyadong malambot pagdating sa dalawa. Kaya nga hindi ito tumigil na makatuluyan ang dalawa dahil yun ang naging pangako niya sa yumaon niyang matalik na kaibigan. "Mom, Dad," inilagay ni Ashley ang binili niyang bulaklak para sa puntod ng mga magulang niya. "May good news po ako sa inyo." Tumingin nga siya kay Justin at ngumiti. "Kami na po ni Justin at magpapakasal na po kami." Muli nga siyang tumingin sa puntod. "Sorry, Mom, Dad. Kung hindi kami kaagad umamin sa totoo naming nararamdaman, kung sana pala inamin ko na noon ay hindi na mangyayari ang mga yon." Napatawa na nga lamang siya. "But it's okay. Dahil sa nangyari, ay napatunayan ko na true love can wait. At kahit iba ang kasama natin ay sila pa din ang nagmamay-ari ng puso natin." Pinisil ni Justin ang kamay niya. "Tita, Tito, wag po kayong mag-alala kay Ashley kasi simula pa naman noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang mga araw ay ako na po ang bahala sa pinakamamahal niyong anak. Ako na po ang bahalang mag-aalaga sa kanya. Hindi ko po siya pababayaan at pinapangako ko po sa inyo na mamahalin ko siya ng buong puso ko at buong buhay ko." Nagkatitigan sila ni Justin sa mga mata. "Because Ashley is my life." Napangiti si Ashley sa mga sinabi niya at kinilig din. Sinong hindi kikiligin sa mga sinabi ni Justin, lalo na't ang lalaking mahal niya pa ang nagsabi. Lumipas ang ilang taon. "Mommy, si Kuya oh, he's bullying me." Sumbong ng anak ni Ashley na si Trisha, ang bunso. Tinuro nito si James na papalapit sa kanila. "I didn't, Mom. Pinigilan ko lang naman siya dahil gusto niyong umakyat ng puno. What if mahulog siya? E di nasaktan siya pag nagkataon?" Explain naman ni James. Napangiti naman si Ashley dahil sa pagiging sweet at protective ni James sa kapatid. "Baby, nag-aalala lang naman sa'yo si kuya mo." Napanguso naman si Trisha kaya napailing si Ashley. "Sige na, mag-half bath na kayo dahil kailangan nyo ng matulog." Nang matapos sila, ay pinahiga na nga ni Ashley ang mga ito sa kani-kanilang mga kama. Nasa iisang kwarto lang naman sila. "Hey, Daddy!" Sigaw ng dalawa at mabilis na tumakbo kay Justin nang pumasok sa kwarto ng mga bata. "Daddy, can you tell us a story?" Napatawa naman si Justin at sabay na kinarga ang dalawa. "Kaya nga nandito ako para sabihan kayo ng bedtime story. Sige na, mahiga na kayo dahil magkukwento na ako." Mabilis naman na nahiga ang dalawa. Once upon a time, napangiti na nga lamang si Ashley habang nakatingin sa asawa niya habang kinukwentuhan niya ang dalawa nilang anak. Noon ay nasasabi niyang maswerte ang magiging anak ni Justin pero hindi niya inaasahan na siya pala ang magiging ina ng mga anak niya. Nang makatulog na ang mga bata, ay nahiga na nga rin sila sa kama nila. "You tired?" Tanong nga ni Ashley kay Justin. "Nope, kahit kailan.
ay hindi ako mapapagod dahil nandyan kayo ng mga anak natin bilang energy ko. Napangiti naman siya at niyakap ito. Ano palang sasabihin mo sa akin? Sabi mo sa akin, may sasabihin ka pag uwi ko. Ano yun? Tanong nga ni Justin. Kumalas si Ashley sa kanya at may kinuhang puting envelope sa drawer ng bedside table nila. Nagpa-check up ako kanina sa doktor. Ibinigay nito ang envelope sa kanya. What? Bigla siyang napabangon mula sa pagkakahiga. Bakit hindi mo sinabi sa akin? May sakit ka ba? Just read the result. Nakita nga niya ang kaba at pag-aalala sa mukha ni Justin. Mabilis niyang binuksan ang envelope at kumunot ang noo ng isang papel at isang pregnancy test ang laman nito. Natawa ito sa nabasa. Babe, you're pregnant again? Nakangiti namang tumango ang babae. Magiging ate na si Trisha. Nakashoot ka na naman. Oh my gosh, that would be great. Mabilis niya itong hinalikan sa labi at niyakap. Thank you, babe. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya at ka-thankful araw-araw dahil ikaw ang asawa ko at dahil binigyan mo ko ng pamilya. And now, we're having a new angel. Niyakap nga siya ni Justin ng mahigpit. Masaya din ako, babe, kasi ikaw ang naging asawa ko. Kayo ang naging pamilya ko. Kumalas siya sa pagkakayakap at sinapo ang mukha nito. I love you so much, Ashley, the woman of my life. Sabi nga ni Justin. Napangiti naman si Ashley. I love you too so much, Justin, the man of my life. Napapikit na nga lamang si Ashley nang halikan nga siya ni Justin sa labi. Simula nang maging asawa niya si Justin, ay wala ng araw na hindi nga siya masaya sa piling nito. Ganito siguro talaga ang pakiramdam kapag nasa tamang tao ka, kapag ang taong mahal mo at mahal ka ang kasama mo. Siguro nga, nagkasakitan sila noon dahil pilit nga nilang itinago ang nararamdaman nila, pero na-realize din naman nila ang dahilan kung bakit sila nasasaktan. Lahat naman ay may rason sa buhay kung bakit tayo nasasaktan, kung bakit umalis ang mga tao at iniiwan tayo. Kung sana umamin nga kaagad sila sa nararamdaman nila, ay walang masasaktan pero para sa kanila, naging tulay yun para mas maging matatag at mas maging honest sila ngayon sa nararamdaman nila. Iniisip na nga lamang ni Ashley na kung anuman ang napagdaanan nila dati ay way yun para mas maging matatag sila at masabi ng tadhana na kahit na nasa ibang tao ang mahal natin, kung tayo talaga ang nasa puso nila ay babalik at babalik sila sa atin. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Justin at Ashley. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Elvira, Mosa Datanagan, Beljan, Lydia Bacus, Shirley Bautista, Carmen Guansing, Nora Abalos, Ernesto Rivera, Lovina Galang, Yolanda Co, Alma Lumpay, Bino Bibi, Cleo Feguer, Luis Sahid, Jerlyn Aceveda, Maria Elena Penera, Erlinda Fernandez, Alicia Azucena, Rosemary Palagana, Jane Rosario, Adi Banwa, Teresita, Jem Akihano at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening!